Magandang hapon po sa ating lahat. Ang pagtitipon po natin ito ay itinakda bagamat nag-iibigan si Iman at si Mads ay dinalak ito pero gawa ito ng Diyos na isang lalaki at ang babae pagkasama niya upang manatili ang mamahalan ng magpakailan. Ang pagkakataon ito sa inyong buhay, Iman at Mads, ang pag-aasawa gaya ng sinasabi ng aking umatas, ito'y permanente. Hindi pwedeng ibahin ng ibang tao. Ito'y rin ang itinakda ng Diyos na walang pwedeng makapag-iwalay sa mga tao. Kaya sa inyo, Iman at Mads, itong araw na ito ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. At ito yung saksi na nakakita sa inyo. Ikaw ba, Iman? Tinataga mo ba, Iman, bilang iyong maging asawa? Mabuhay kayo ng kasama sa itinakda ng banal na matrimonyo. Siya ba yung ibigin, aalin, ilagan at ingatan, sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang ibisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Ikaw naman, Mads, pinapag-upang si Iman upang maging asawa, mamuhay ng magkasama ay sa itinakda ng banal na matrimonyo. Siya ba yung ibigin, aalin, igagalan at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Kung gayon, hilingin po natin ang basbas ng Panginoon. Sa pagkakataon ito ay ritual na wala na siguro makakagiba pa sa desisyon ng dalawang ito. For the stage ng masatisfy ang batas, baka mayroong tututol dito bago po magsumpaan ang dalawa. Wala naman tututol dyan. Wala akong posisyon. Majority lahat. Ipagpatuloy mo natin. Open mo na yung ay, open mo na yung inaanyang ko si Iris na magbasa po ng salita ng Diyos. Sino mang may pagkakas? Mag-ibig ako na. Dali na mo po, Ana. Genesis 2:15-25. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y ipangalan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy, nagbibigay ng kaalamanan tungkol sa huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa
wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Verse 21. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang kadyang nito at pinagkilom ang laman sa tapat niyon. Ang kadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itawag sa kanya. Sapagkat sa lalaking nagmula siya, ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat siya'y naging iisa. 25. Kapwa silang hubad, gayon may hindi sila nag-iiyak. Genesis 2:25. Ano po ako? Sa mga nabasa kong mga talata ay malinaw pong nasusulat kung ano ang itinakda ng Diyos na hindi maaaring mabuhay ang tao na walang kasama. Katunayan pa nga nilikha niya yung hayop, yung ipon, mga laman na yan. Ano doon na ang lalaki ang nagay na sa mga pangalan doon. Subalit, nakita ng Diyos na magpupo ng lalaki. Kaya, iwasan ng paraan para magkaroon ng kasama ang lalaki. Na mula sa lalaki, lubog niyang sa kanya, maginawa niyang babae. At ito'y naman ang lalaki na makita niya ang mukha niya. At nasabi niya, mayroon na ang kamukha. Yun ay ang babae. Hindi po aksidente na isinulat mo na noon ay malakong pero ang masusulat mo dahil dito ang sabi sa inyong mga magulang, tamang alam na kayo ay makapamuhay ng sarili niyong buhay sa gayon mauubog ninyo ang inyong pamilya ayon sa plano ninyo, ayon sa plano ng Diyos. Kasi napakalaga sa mag-asawa na kahit may mga magulang kayo, ang desisyon naman, sila yung tagapayo ninyo. Sila yung mag-correct sa inyo kung kayo ay nagkakamali. Sila yung tumutulong sa inyo kung kayong dalawa. Hindi pwedeng isang liman, hindi pwedeng isang lalong naman. Sa inyong dalawa ang pag-desisyon. Ano ba yan? Itutuhan ko sa sulat ng Pablo sa mga taga-Efeso. Ito'y patungkol sa buhay ng mag-asawa. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ay ito ay ipapangako mo. Sasabihin mo. Ulitin mo after me. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, Sa pangalan ng ating Panginoon, tinatanggap kita man tinatanggap kita man upang aking maging asawa, upang aking maging asawa, upang makasama upang makasama, at mahawakan ka upang mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa at magpakailanman kailanman at sa hirap at sa hirap at sa ginhawa, at sa ginhawa, sa kahirapan sa kahirapan at sa kasaganaan, sa sa sakit sakit at sa kalusugan, at sa kalusugan, upang mahalin upang at ingatan ka at ingatan ka hanggang sa tayo'y hanggang sa tayo paghiwalayin paghiwalayin ng kamatayan ng kamatayan at isunod ayon sunod sa banal na kautusan ng Diyos. sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. At ikaw naman, Mad, sabihin mo, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Tinatanggap kita, Iman, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailan man sa hirap at sa ginhawa, kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. At sunod, sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Natawag ko po yung ring bearer. Ring bearer. Sige,
Dos Rivera. Dos pala Rivera. Pwede ito kayo. Kayo po tayong lahat. Hindi. Sila lang po. Kung mapasin po ninyo, ang mga singsing ay bilog. Parang walang dulo. Hindi kwadrado. Ito'y simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Ng pag-ibig ninyo, Himan at Say. Sana maging katulad nito ang mga singsing nito na walang patid. Tuloy-tuloy. Nawa maging ganyan ang pag-ibig ng inyong dalawa. Ito ay gawa ng Diyos na kayong dalawa ay pinagtagpo. Tinuruang umibig sa isa't isa. Nawa huwag namang sa salita makita ang pag-ibigan ninyo kundi sa inyong mga gawa. Mahalaga ang di makasira ang pag-ibigan ninyo. Kung may pagkukulang isa, dapat bago po kayong magpatawaran. Amin kayo, huwag magkingking ng anumang galit. Kasi, kung pasin nyo yung panloob na anyo ng sising nito, pasuot mo. Anong kamay? Kaliwa. Sabihin mo, tanggapin mo ito, Mads, Tanggapin mo ito, Mads. tanda Tanda ng pag-ibig ko ng pag-ibig ko na mananatili na mananatili magpakailanman. pakailanman. Sa harapan ng Diyos, ito ang aking pangako. Amen. At ikaw naman, sabihin mo, Himan, sa harapan ng Diyos, Harapan ng Diyos. at ito mga saksi, tanggapin mo ang tanda na aking pag-ibig sa iyo, na huwag mananatili magpakailanman. Ito ang aking pangako sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawaran ko po yung niyawak kong belo, kasi yung dumukot. Andin, babahan. Ito pong belong ito ay mayroong simbolo na tanda ng pagpapasakop ng babae sa asawa. Kaya po nasabi sa mga pumasarap ng Diyos, ang belo niya ay isang tungkot. Bupasin niyo ang cord ay minsan mayroon na po ito, mas matibay. Ang simbolo nito ay matibay